Maayong gabi sa tanan. Batay mga Biblia no, kanang na sa kaduhang Samuel kapitulo 22 mga bersikulo 1 hangtod sa 3. Let's open our Bible in the book of 2 Samuel chapter 22 verses 1 to 3. Kaduhang Samuel 22, unong nagto sa 3, manindog ta palimot. Ang pulo Ginoo ingon, si David misulti ngadto sa Ginoo sa mga pulong niining awit sa adlaw nga ang Ginoo nagluwas kaniya gikan sa kamot sa tanan niya ng mga kaaway, gikan sa kamot ni Saul. Siya mingon, ang Ginoo mao ang akong bato o ang akong salikdanan o akong manluluwas. Ang Diyos akong bato, nga kaniya akong mudamok, akong tamin, ug tungay sa akong kaluwasan, akong panalipod, ug akong dalambanan, akong manluluwas. Ikaw, nagluwas ka nako, gikan sa kapintas. Yun ako si Brother Steve, mag-pray. Yes, Lord. Amen. Okay, maglingkod ta, balik. Mukha siya kong mensahe karon nga luluan siya. God wants us to know His work. God wants us to know His work. Gusto sa Dios nga atong may luluan ang iyang ipanghimo no, sa atong kinabuhi. Ang Ginoo all the time nagatrabaho sa kinabuhi nato o sa universe o sa atong gipuy-ang planeta o sa matag nasod o bisan sa matag personal nato ang kinabuhi. Kanoon na siya nagatrabaho, kaso lang ang mga ginagmay nga gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi dili nato ma-recognize. Talaga nato ma-recognize kanang mga dagko nga hitabo sa atong kinabuhi. Mga gagmay dili kayo. Pero actually, naa siya ang Ginoo kanunay naghimo. So, anong late katong aksidente magulang no, sa pagduma namo. Sa kadakop ko nga hitabo. Kaming tanan maingon nga buwata pabit tayo sa Ginoo. Basig babay na sa kalibutan. Kami gina pinaka-prone ato kami tulo, ako, si Dinas Tunga, si Pastor Rocky ang nasa si nag-drive, base o magdusmog dito diretso sa dump truck nga gunong. So kami pinakauna, pinakauna ko sa uban, wala ito mga sakyanan, malamang kaya nag-anaan naman ng literis ng dagan, malamang mo pig-it ko ito sa island, kunya mo tumbling na, nagkahurog na tanihan na, kumanay mga una-una pa. Pero nagka-uyon din tanan sa among pag-obserba. Nagtaliwala sa aksidente, ang Diyos nagprotekta sa atin. Okay, so, ni ay mga tulog ang mga butang karon na atong tagaan at pagtagad. Una is, God's protection is real. Kaduha, God's answer is real also. And then God's discipline is real. Atong unahon ning God's protection is real. So, katong pagka-aksidente na namo, ako, nahipulong ko kay, na-feel na ako mga daw kamot sa Diyos nga nagtulod sa ako nga muana ko kay na naman diri ang pagdadamtra kanang iyang anto, no? Murag gitulod mo ko nabati nili na murag kun ay nagtulod sa iya. Kaya kung wala ko matulod, murag kini akong ulo maigo. Kunya gahit kay nang lingkuranan, di ba? Dili man na kay ang lingkuranan imo mo
Musabay na kay naka-fix man na. Dili man ako tumbling. Usa yun. So, ang makita na yun nga, ang naglingkod diha, pisat. Ito nga, sir, ang naglingkod diha, ako. Ang asawa, ang driver. Pag nitapon na siya, mura naikamot sa Ginoo nga nagtulog sa ako para kong mapak. Hindi na ako gidala sa asawa ng unlan, dito akong taon. Bisag nanigay rin ito. Isya, amin. Nag-amin ko dyan. Ito sa mawa ko, pag manihap ko na namo. So, yan ang mga itabo, magkuhanin mo nga na ang Diyos na kaputik. Sa kinabuhi ni David, piningat kong gibasa, kanta man eh. Hindi mo man siya kanta. Kaya pasawin mo sa chapter 21, tanan mga tao diha nga nag-attempt ng patyon si David. Na ay kamot sa Diyos ni mo dinuoy ni patay sa ila. Nagamit ang Diyos ng mga Israelites. Kung mga higanti na ba na? Naghihingan na diya. Gawa ni higanti itong iyang ipatay sa Gulayat. Na mga kaliwat ni Gulayat nga gustong patyon si David. Kunya ka ng verse 21, especially in magbasa ka verse 15 maubos, daghay mga higanti nga mo attempt kung patay ni David. Pero ang Diyos magpadala o mga Israelites nga isog kayo, gagmay naman sila. Ang higanti na kaliwat ni Gulayat. 9 putil ba yan si Gulayat? Alam na ako ang 9 putil. Makurata na magkaitaan ng city and heights of NBA. Kung sa baka kung may big, saan ko na sa patok ba? Hindi na ko sa libig. Kaya mga kasarangan tao, ba ang mga tao ng David. Pero tagaan na Ginoo kung kaisog, mapatay ang mga higanting ang atin o patay ni David. Mingon din si David. Ang kamot sa Diyos, nagprotekta ka na ako. Mani, ihim niya kanta. Kanta man ni atong ibasa. Ano si David, bisulti nga ito sa Ginoo, sa mga pulong ining awit. Matut pa niya. Sa adlaw nga ang Ginoo nagluwas kaniya gikan sa kamot sa tanan niya mga kaaway ug gikan sa kamot ni Saul. Siya mingon ang Ginoo mao ang akong bato ug ang akong salibdanan ug akong manluluwas. Ang Dios akong bato nga kaniya akong mudangop. Akong kaming ug sungay sa akong kaluwasan, akong panalipod ug akong dalambanan. Akong manluluwas, ikaw nagluwas kanako gikan sa kapintas. So, hindi ba nga mga pulong ni David nahimong realidad sa akong kinabuhi, sa among kinabuhi. Mga ingong ko nga, katunay gisulti ni David doon, based sa iyang experience. Mapod ako karoon ko nga, based sa akong experience, nga napil na ako ang kamot sa Diyos na gitulod ko, uwa ko matulod, pisat, diba? Bisat kita yung magbala-bala, pisat ang naglingkod yan kung ilang yung so nato pa, sila, nili na siguro, paturaki, libre, huwag makaupo. Pero kung tibok dito na sa Bungo, kami to ulog. Pero naikamot sa Diyos. Yung pa ni David, paghanin man si kaaway. Matagkaaway ni David, di pang matay sa Ginoo, pinaagit paggamit sa mga Israelites na nagsusubo. Prikta nila ilang lahat. So, naging very fresh, di ba? Murag na nabago sa akong kinabuhi ng pulong ni David niya ang Diyos. Naming God's protection, Israel, di lang na sa akong kinabuhi, hindi sa mata ko sa ato. Pero ang gusto sa Ginoo, ma-recognize na ako. Iba ang feeling ba kung hindi mo ma-recognize? Diba na iwan matulog ka, pagkabuntag, igurong na. Hindi na ako ma-recognize. Umatarata, diri-diritso, wala ipagpasalamat, wala devotional. Minum kas Ginoo, ayan, akong anak mo. Puro mo na naman ni gabi, ako na naging protektahan. Pagkabuntag sa'yo, kalimutan ako. Wala devotional, wala ipag... may na ba? Mga gagmay, nagihimo sa Ginoo, sometimes weak, no. Ano gusto niya, God wants us to know His work. Mga nindot yun niya. Sabi tayo, pasalamat sa Ginoo sa mga
ginagmay mo na ginipo sa Ginoo. Ito yung mingo na, dinagpo naman yung makilintig niya, protektahan na, dinagpo. Ito na yung ginagmay. Sa ako, na nakita, ang protection sa Ginoo, hindi mo ma-question, it is real. Mga niabutan ni aning edad, kaya itang protektahan ang iba ng taon, wala ng tabot. Okay, second thing, God's answer is real. Ang atong text sa aning, ito bitang naas nila na nabihag sila sa Tuan, nabihag sila sa Babylon. Iingan sa Ginoo si Jeremiah, sige po number mo na, Jeremiah 33, 3. Itawag na itong telephone number. Kaningon ang Diyos nga, tawaga ako, kaya akong mutubag kanimo. Ito, nagulang sa kung ipakita ko kanimo mabutang wala manimo, maipaluwi. Jeremiah 33, 3. Okay. Mag-iingon diri, sampita ako na sila sa kaliwala na naging captive sila, na sila sa Babylon. Ngunit pasalig sa Ginoo nga sampita ako ug ako mutubag kanimo ug magsugilon kanimo sa dagko nga mga tinago ng mga butang nga wala nimo ibaluwi. So, kita wala man tayong ginugnalin sa Ginoo ron ginaibalo sa tanan. Kanang panahon sa panginahanglan, nagasuko ang Ginoo nga sampito nato siya ug siya mutubag sa atong mga pagtuaw, especially between life and death. Di ba mo rin itabok ang Pedro, katong si Pedro, katanang mga apostolis mo man ni atrebido kayo. Abat naman sa Matthew 14 na ito na makita. Matthew 14 nga, ilang tao si Jesus sa tubig. Ingon yung Jesus, dili ko abat, oy, ako ni Jesus. Kung ikaw anak Ginoo, paanha ako. Yan ang Ginoo, dali. So meaning, si Pedro naka-experience siya o kanang nakaw-ibabaw sa tubig. Naka-experience siya kahibulungan diya, dali, nilakaw siya. Ang basta lang kaya nahatot ng balon sa amin, ang iyang focus kay Jesus, na-divert dito sa problema, balon kung hangin, ni undon. So kana, ang tawag na is, yes, no, immediate answer pa ingon niya, Ginoo, luwas sa ako. Nasa verse 30, versikulo 30, ingon si Pedro, Ginoo, luwas sa ako. Ingon ang Biblia, diya gituinod ni Jesus yung kamot o giluwas si Pedro sa bahay pangasaba. Ang asama ni mong faith, asama gamay ng pagtuo, nawa ni unlod ka. Huwag pasabot, Pedro, nawa man imong focus sa ako. Manong ibig primero, ditutukan mo, dituman ka sa aking sugo, di ba nakalakang pa ibabaw tubig? Yan o, nagipansin yung problema, ang iyong focus ba nawala din sa ako. Napunibir ka na, di ba? Looking into Jesus, the author and the finisher of our faith. Naunod ka rin naman karon. Pero mo lagi na ang Ginoo, pag mutuaw ta, God's answer is real. Pero nakita nato nga answer sa Ginoo, not only always immediate or always yes. Kaya po ba yan? Wait. No? Kulat sa kulat. Huwag na po ba yan? No. Pero kanang iyang no, na the best anak. Anong nag-no siya, na the best. Nagkaman tayo mga influence sa Biblia. Kanang immediate, yung mga sila ng Ginoo, mga ng Pedro. Diba? Pagkatapong among itamo nili na. Pagsigit na mong Ginoo, may kamot sa Ginoo, ditulog bi para naigo atong lubot sa dump truck. Immediate mo na. Pina po yung pahulat-hulaton ka kay ang karakter ni mo, natok. Iya man na i-develop, manang pahulat-hulaton. Halimbawa ka ng okay po kung mag-high school, magampo na, paminyoan ako, paminyoan ako. Yung tuba ko na sa Ginoo, 10 anyos pa. Nga naman, pakumanong pag-kuliyo, pagtrabaho ko pa ka, so ang imong prayer atong 15 anyos ka, nilaga 25 anyos ka na karon. Yung Ginoo, karon na nakot paminyoon kay
Kung minyutan akong 15 anyos nga, mabuhok lang ba? Yung sinabot. 10 years nga hulat, no? Umaboy ito kang Lazaro, kapatay ito. Kaya matay mga ito nga. Na-overheard naman ni Jesus, kaya namatay. Si Lazaro, 2 days after. Ito yung bigyan ko, gugay. Ilan yung mga disipulo, sige na kayo. Tuon na nato na dito. Natulog na si Lazaro. Siya ay natulog naman na Ginoo. Ilang tama ito. Abdi, ang pagkakot ako, namatay si Lazaro. At doon na ito, 4 days, para mulutaw ang himaya sa Ginoo. Kapatay mo yung Lazaro. Ipahulat sila, 2 days. Na-inform siya, 2 days. Na another 2 days, bahok na. Pero may bahok, saan siya sa Ginoo? No? Ipahulat sila, yung pag-abot dito, kumang siya ng magawa sila sa rosa, lugar ng gawas. Nga kayo pulong natin dito. Nangingintag. Kapag ito bagas Ginoo. Ipahulat ka karoon, kaya na ay karakter ng buot sa Ginoo kung nato. Kaning no, mamaling isutin. Si Pablo ato, atong ito si Pablo, nag-pray siya, tutubag sa Ginoo, ingon ang Ginoo, my grace is sufficient for you. Kaya kung weak ka, ligpun ka naman. Na-realize si Pablo na, kung strong day siya, hambugiro daw siya. Kung weak day siya, magadepende siya sa grasya o kaluoy sa Ginoo. Kung yun ang Ginoo, strong ka na niya. Tumato ang tubag sa Ginoo sa iya, my grace is sufficient for you. Kung maluyahon ka Pedro, kano na yung mga makampo? Ay, Pablo, kano na yung makampo? Naiyahan, turn to the flesh. O magpinom na, sige siya makampo. No? So kung nang lagi, no, si Jesus and pray, Lord, ipalabay kining kupa, ang tubag sa man. No. Ipalabay na pa ng kupa, kung saan lang mission din mo nga, masacrifice din ka kayo para matabunan ang mga sala sa mga nagtuulin mo. Kaya kanang prayer na ipalabay ang kupa, pagpapabot, dili ko ilan sa krus, ang pagpapabot anak. Ang tubag sa man, no. Pero may sumpay, they will be done. Actually, mana ang tubag sa Ginoo sa ato is real. Manang angay siyang daygon, paglamatan nato, we are not omniscient. Manang pagsulod nato sa Ginoo, kung ano yung kalipay ko sa Ginoo, manang ganyan siya mong sa mga tao, musulod sa iya. Ang kamatuoran, kanunay ang Diyos butubag sa mga tao. Ikatulog last, God's discipline is real. Yun ang Biblia in Hebrews chapter 12, verse 5 to 6. Disiplinahon sa Diyos ang iyang mga higugmang mga anak. Mananayon ko nga, usahay ang Ginoo, ibadlong sa ato. Mananayon ko nga, kaya kabibig, boy, dung, ayaw pagdulain ng kuwan, kaya mapasok ka, hindi na uminaw. Hindi mo. Kaya kung sugulan mo, Dung, ayaw na ginagawa na. Sige hapon. Magdala na ka, tapos. Krak! Ligi, ay na ka na ba? Diha na kami na. Nanang yung natuson, kaya na ay mas danger nga yung gihimo. Panagit, kumigaryo. Inom. Ang ginikalan, masukuan na. Latuson, kaya ang danger niya, magka-lungs cancer, o kaya magka-liver cirrhosis. Magkaroon pa lang, ginilatos na yun mo. Ito pa kaatong Ginoo. Tumalamang, kami ni Lina, ako, mga kaubanan sa bunggo, katong hita ko, marikol na ang among mga gihimong sala sa Diyos. Ako lang that time, after that, Lord, napano sa kay ko, Lord. Salamat kayo. Ang isulod sa ako, ang akong mga katulang mo, naulaw ko sa Ginoo.
Siya always faithful. Yan na ito yung mga kulang mo sa iya. Hilak sa paghinusol. And after that, hilak sa kalipay na. Kaya nga naman, mamatay naman ako ako. Yung anong, di alam kung magiging yung bubi ko. Salamat kay Lord. No? Yung sa'yo, akong imagine ba nga, kung kung kamot sa Ginoo, buhi ko, putol na ni. O kaya putol na niya akong paa. Imagine na ako magulang, may pungtol. Pero anong, ikaw nung gipangusan sa Ginoo, na-recall na ako ng verse. Lord, salamat sa imong ugma, gilatos ko ni Ginoo. O di lang ako. Tanan nakasakay sa bunggo. Na inigin nga, usbo na akong kinabuhi. Tanan. Kaya ako yun. Dahil na inigin mga testimony. At yung ako po, na ako hingin sa Ginoo nga Lord, di na ako. Grabe ka mong patong Lord. Nabungod ko for how many months ana, pero kini nga kadlong nimo, piting suki ang tingin. It is discipline. Na dili ka madala sa hinay-hinay. Madala ka sa kung i-isip ko sa unang pura ka itong timiro kadlong sa Ginoo taligsik. Yung ka nga, taligsik ka ba ni? Diba? Nakigimok upak ko sa Ginoo. Taligsik, taligsik ka ba ni? Maminaw. Pauwanan ko niya. Uwan, di ba? Ang uwan, magpulog-pulog niya taligsik. Hindi ako maminaw. Ay, taligsik ka na ako, uwanan na ako, maminaw. Padalhan ko niya, unos. Maminaw na kay unos mo na. Eh, kung di ka maminaw, anay pa yun na lang. So, mo nang, mapil na ito, Lord, lahat bibigay ko niyo. Natuman na ginang Hebrewanon Lord. 12:5-6 na. Ang imong mga pinalangga, ang imong mga imong disiplinahan. Sa ubos, kung pala yung nagbasa, kinsa may amahang yutan-on nga dili yung disiplina sa iyang mga. Yung writer, kung sa pagkaang inyong amahan nga yutan, disiplinahon ka mo para ka mo magpinabuhi, matahapon. So, diha, mga yung Lord, ay dahil ko sa good Lord, eh, mga patay din suna, di ba? Maya, para ma-realize na. Okay, so, napunta, kinapag-mensahe ka lang pagkapagpahinto, ang Ginoo, kung na nagatrabaho, usahay din nato, maihanin ang trabaho. Dahil na nato kung mga dinagpok na mga so dapat even with may atong ibon. God wants us to know His Word. First, God's protection is real, God's answer is real, and God's discipline is real. So manindog ta, ako ang iyong Sister Vicky, magpasalamat sa pulong sa Ginoo, Sister Vicky. Amen.